Ang teknolohiya sa mundo natin ngayon ay may malaking tulong sa atin. Ngunit, papaano kung sasabihin ko sa iyo na may salat pa rin sa kagamitang pang-teknolohiya? Ako kasama ng aking grupo ay nagpunta sa Binakayan, Kawit, Cavite upang malaman ang kalagayan ng mag-ina na hindi pinalad na tulungan ng teknolohiya. Si Nanay Lerma Cabigaw ay 62 years old at ang kanyang anak naman na si Beverly Cabigaw ay 26 years old. Sila ay nakatira malapit sa pampubliko at pampribadong sementeryo sa Binakayan. Ang tubig at kuryente na ating kailangan ay wala sila. Ang kanila namang pinagkakakitaan ay ang paglalaba na ang kita ay talagang hindi sapat para sa isang linggong pangangailangan. Wala po kayo tubig dito. Wala, nakikiliban lang kami. Wala kaming ilaw. Tulak kami kasi hindi namin habang tayo. Wala talaga kayong ano rin sa ilaw po talaga. Ano lang po ilaw niyo po? Kandila lang. Ito. Ayan. Kandila lang. Kaya binibili niyo na lang. Oo, minsan, pag wala akong pera, inuuwot ko na lang dyan sa tabi-tabi namin. Sabi ni Nanay Lerma, ang kawalan ng pag-asang magkaroon ng teknolohiya ay sobrang hirap, lalo na sa ating buhay. Ano po? Pagpapalaway ko po tungkol sa buhay ko na walang kuryente. Ay, napakahirap. Lalo na kung napakainit. Paypay ka ng paypay na ganyan. Tapos, minsan nakaubad na nga lang kami. Saksakan ng init kamo. Paypay na lang. Wala kasi kaming electric fan. Wala kaming ilaw. Ganyan. Hirap na hirap kamo. Cellphone po, wala. Wala din. Ang anak naman ni Nanay Lerma na si Beverly ay ginawa ng paraan ang kanyang kagustuhang makapag-aral. Kahit hadlang pa ang kawalan ng bagong teknolohiya sa kanyang kagustuhang mag-aral ay hindi siya papapigil. Ito'y sa pamamagitan ng liwanag ng kandila. Sa pag-aaral mo habang walang kuryente, ano kaya pa? Mahirap ka? Nagising din na lang kayo ng kandila. Okay lang ba yung kandila na nakikita mo ba yung binabasa mo? Ang teknolohiya, lalo na ang makabago nito, ay sadyang lubos ang benepisyo sa atin. Ang kanilang sagot sa mga tanong ko ay laging hirap sila sa buhay. Dito namin nalaman ang kahalagahan ng kung anong mayroon kami ngayon. Kaya lagi natin tatandaan na bigyang importansya ang mga bagay na mayroon tayo. Kung ito'y ating babaliwalain, sana'y bigyan pansin muna natin ang kalagayan